Good day everyone. Magandang hapon at sa pinagpalang araw sa mga masugid na sumusubaybay po sa channel natin na ito. At sa mga kapamilya, mahal sa buhay, kaibigan, kapatiran, isang pagbati sa pangalan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa araw na ito. It's another day to be blessed and to receive manna from heaven. To receive something from you. Teach us, O Lord, and give us understanding to your word. We are opening our hearts. Lord, bless us, Lord, with your words for today. Salamat po, Holy Spirit, sa presensya mo. We appreciate you. We cooperate with you. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ako'y mahilig mag-mountain bike, at mahilig mag-trail, mag-trek. Pag ikaw'y napunta sa mga hilly type at sa mga liblib na lugar, kung saan ay marami ding naglalakbay, naglalakad, umaakit sa bundok, marami ding nagbibisikleta. Karaniwan, may mga daan lang ng tao, daan lang ng bisikleta, at meron ding mga palusong paahon. Kung mahilig kayong maglakad sa lumuntukin, mabato, no? Na minsan tatawid ka ng ilog, may mga gabay, gilid ng bangin, may mga gabay na tinatawag na hawakan, na kawayan, kahoy, tabing ilog, makitid na tulay, kuminsan tulay na kahoy lang na ibinuwal, tulay na kawayan. Kapag hindi ka dun dumaan sa patuto na yon, mahuhulog ka sa bangin o mahuhulog ka sa ilog, sa tubig o sa batuhan, masasaktan ka. Ang salita ng Panginoon, higit sa lahat, ay kumpleto. Ito'y gabay, ito'y daan, na kung saan tayo hindi mapapahama kapag doon tayo lumakad at dumaan. At ginagabayan tayo. Amen. At kung nakahanda na kayo upang mapagpala ng Word of God, na siyang inyong kalalakas ng ating pananampalataya, let's go to Proverbs chapter 4 verse 7, continuation of our words of wisdom. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And in all your getting, get understanding. Natututuhan natin sa mga bagay na ginagawa natin, tayo nasasanay, natututo at nagkakaroon ng wisdom, at sa bawat araw, ikaw ay mas matured kaysa kahapon. Mas magaling ka ngayon kaysa kahapon. Mas mahusay ka ngayon kaysa kahapon. Ang isang Kristiyano, wag na natin sinasabing tayo Kristiyano. Ipamuhay na lang natin ang Word of God at hayaan mo yung kapitbahay mo, kakilala mo, kasama mo sa trabaho, kamag-anak mo, kababaryo mo, kababayan mo at ibang tao na ang magsabi na ikaw ay tunay na mananampalataya. Kaysa naman sasabihin natin, ako po'y Kristiyano, ako'y mananampalataya. Sasabihin ng mga tao, ha? Ikaw? Ganun ba? O 15 years, 20 years ka ng Kristiyano, pero hindi nila alam. Secret. So, hindi dapat ganun, di ba? At hindi naman tayo ganun. Hindi ka ganun. Amen? Ito po ay tungkol sa ethics. Etiketa. At ang ethics, ito ay prinsipyo. Mahirap mabuhay daw ang isang taong walang prinsipyo. Kinakailangan sa tao ay may prinsipyo. Hindi tulad ng damo na hinahangin kung saan hanginin ay doon nabubuwal, pabago-bago, walang paninindigan. Kinakailangan ng Kristiyano, ang tao, ang mananampalataya ay isang taong may paninindigan at prinsipyo. At ito ang mga anak ng Diyos. At tayo hinuhubog sa salita ng Diyos. Kaya yung tinatawag na the ethics of life, yan ay nakapaloob sa salita ng Diyos at doon din sa salita na binasa natin sa Proverbs chapter 4 verse 7. Wisdom is the principal thing. Kaya kapag ikaw ay nasa ang Word of God, punong-puno ng wisdom. Kaya pag kinuha mo at pinag-aralan ng Word of God at tinanggap mo at pinamuhay, nagkakaroon tayo ng wisdom. Kasi yung wisdom nanggagaling sa Panginoon. Ability to live life.
The ethics of life. Ito yung mga gabay na kung saan ay lalakaran natin. Ito'y gabay at patuto sa ating buhay. Kompleto ang salita ng Diyos. Punong-puno ng sustansya. Number 1 ethic. Before you pray, believe. Madalas nating madinig yan. Ano ang gantimpala sa taong nananalangin? Ulitin ko na naman. Ang gantimpala sa taong nananalangin ay ang sagot sa kanyang panalangin. Pagtapatan tayo, kapatid. Listen carefully. Hindi lahat ng nananalangin nakukuha sagot Di ba? May nananalangin matagal na pero hindi naman nakukuha pa ang sagot. Pero merong nanalangin na sandali lang sinagot na siya. Bago daw tayo lumapit sa Diyos, siguraduhin mong ikaw ay may paniniwala sa Kanya. Konsultahin natin ang Hebreo chapter 11 verse 6. But without faith, ayun agad, ang salubong, karnito mga kapatid. Hindi ito gatas. Sabi ng nagsulat ng Hebreo, no choice to, sabi dito, but without faith. Yun, strong statement siya. Yan po'y karne. But without faith, it is impossible. Mas matindi pa lalo, dininam pa. It is impossible. Ano yung statement ng faith? Antindi. Ano? Kung walang pananampalataya, kung sa lawyer yan, sumisigaw pa yan, yung nagsulat niya. Kung walang pananampalataya, imposible. Sabi dito, na malugod ang Diyos. It is impossible to please Him. For he who comes to God must believe. Yung salitang must. No other choice, no other way. Must. Kailangan. Yun lang. Yun lang. Must believe that God is a rewarder of those who diligently seek Him. Kaya bago tayo lumapit, pumunta ng panalangin, are you sure you're believing God? Kaya sa prayer natin, convince the Lord with your words of prayer, with your words of faith. Tingnan ninyo yung kung saan nalulugod ang Diyos, sasabihin ng Panginoon, wala akong nakitang ganitong klaseng pananampalataya. Wala akong nakitang ganitong kahusay na pananampalataya. Buong bibig ni Lord John, humahanga siya, na-please kasi siya. Yung pagbilib mo sa Kanya at paniniwala mo sa Kanya, release your words of faith in prayer. Yung paniniwala mo sa Lord, yun ang kukonvince sa Kanya para sagutin ka. Kasi faith pleases God. Faith gets the result. Amen. Hallelujah. Ethics yan. Buhay yan. Prinsipyo yan. Naniniwala ka ba? Prinsipyo yun. Kinonsulta ko si Uncle Google. Dinala niya ako sa dictionary niya at sa library at nakita ko ang meaning ng ethics. Pakinggan nyo. Moral principles that governs a person's behavior or the conducting of an activity. Kung ano ginagawa mo, meron kang gabay, prinsipyo na pinaniniwalaan, yun ang sinasabi, ginagawa mo, pinamumuhay mo. Sabi dito, principles that governs a person's behavior. Yung behavior mo, nakaayon sa pinaniniwala mo. Tama, may disiplina. May disiplina, mayroong prinsipyo. Ethics mo yun. Prinsipyo mo yun. Mahirap mabuhay daw sa isang taong walang prinsipyo. Pero ang Kristiyano, tinuturuan ng Lord, hinuhubog na maging katulad ng sa Panginoon na puso. May prinsipyong pinamumuhay. Pangalawa, before you speak,
listen. Matalinong salita ng Proverbs chapter 4 verse 20. Sabi dito, "My son, give attention to my words." To my words. Give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Makinig ka sa aking mga sinasabi. My son. Tingnan nyo kung pantay trato ng Word of God ng Diyos. My son, may pagyakap, may pag-amo. Makinig ka, anak, sa aking mga payo. Makinig ka sa aking mga sinasabi. Diba, bata pa tayo, busog na busog tayo sa pangangaral ng mga magulang at ng mga lolo't lola, mga matatanda sa pamilya. Huwag baliwalain. Huwag baliwalain ang mga pangangaral na ginintuan ng mga magulang. Higit sa lahat, ang sinasabi ng Word of God, na tayo matutong makinig bago sumagot. Eto, bakit? Proverbs 18 verse 13. He who answers a matter before he hears it, it is folly and shame to him. Nakakahiya at ikinababagsak ng isang tao. Kung ang ugali daw niya ay sumasagot bago madinig ang tanong. Paano mo sasagutin ang isang tanong na hindi mo naman nauunawaan? So maliliko ka ng landas. Hindi mo mauunawaan ang susundin mo at hindi mo matutumbok ang sagot sa tanong at paliwanag. Kaya ang taong sumasabad agad na hindi naman nauunawaan ang tanong, ikababagsak daw niya yun at yun ay kahihiyan niya. At ang tawag ng Bible doon is hindi matalino, foolish. Natuto po ba tayo doon? Malaki ang porsyento ng pakikinig kaysa sa pagsasalita. Dahil doon kaya yaman ng kaalaman. At doon mo makukuhang idil ang sitwasyon. Pangatlo, ethics of life. Before you spend, earn. Bago ka gumasta, mag-ipon ka. Prinsipyo yan ng Bible. Diba? Tinuro ko nung isang araw, ito yung langgam, nakakuha ng wisdom si Solomon. Hakot ng pagkain kung summer, dahil hindi na nila magagawa kung tag-ulan yun. Konsultahin natin ang Word of God. Proverbs chapter 10 verse 5. He who gathers in summer is a wise son. He who sleeps in harvest is a son who causes shame. What a shame. Yung anak daw na hindi nagtatrabaho sa pag-aani ay nakakahiya at nagsasanhi ng kahihiyan. Pero yun daw nag-iipon sa tag-araw is a wise son. Piliin mong maging matalino ka. Kasabihan ng ating mga magulang, kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag may sinuksok, may madudukot. Pag may inipon, pag may arkansya, ikaw ay masaya. Mag-subscribe ka na. Hallelujah. Salamat po sa ating mga subscribers. Tugising ka ng pagpapala at tugising ka araw-araw ng kabutihan ng Diyos. Dahil nakikiisa ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Inabati ko po lahat ng mga nagsasubscribes at mga magsasubscribes pa lang. Magsasubscribe pa lang. Matagal ko nang iniisip ang Tagalog sa subscribe. Hindi ko pa rin masagot. Tulungan nyo ako. Mag-comment po kayo. Kung alam ninyo ang Tagalog. Amen. At yung makakasagot ng Tagalog sa mag-subscribe ay tatanggap kayo ng sandamukal na verses ng Word of God. Hallelujah! Andiyan pa kayo? Pang-apat na ethics of life.
Before you write, think. Bago ka sumulat, mag-isip ka. Yung sinundan, mag-ipon ka. Diba? Huwag kayong gastador. Mag-ipon ka. Ganon. Sumunod, mag-isip ka. May isip ka naman, may isip ako, mag-isip daw tayo ng tama. Ano po ang payo sa atin ng Philippians chapter 4 verse 8? Purong-purong salita ng Diyos po ang ating tinatalakay. Verse 8, Philippians 4:8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things or think on these things. Think on these things. So, ang tao nag-iisip kung ano yung mga bagay na kasiyasiya, nakakalugod, at maganda, nakakatulong, hindi yung... Kasi dalawa yan eh. Decision mo yung kung ano iisipin mo, papasok mo, i-register mo sa isip mo. Kasi yun ang doon ka gagawa, yun ang gagawin mo. So bago ka daw magsulat, ibig sabihin yan, bago ka gumawa ng action, mag-isip ka. Amen. So, tamang pag-iisip. Mag-isip ka ng tama. Prinsipyo yun. Buhay yun. At yun ay naipapangaral natin sa mga bata. Bakit? Kasi nag-iisip ka ng tama. Pag naisip mo yung tama sa negosyo mo, bibigyan ka ng idea ng Panginoon. Ideas. Pakinggan nyo to. Yung mga maraming tao nag-uusap tungkol sa mga buhay ng tao, yung mga common people. Small people tawag ng iba. Ang topic nila ay buhay ng may buhay. So, yun ang iniisip nila at inaabangan, chismis. Pangalawa, average people talks about things. Mga bagay-bagay. What's new? Mga bagay-bagay. Pero yung mga great ang tawag ng Bible, great people, successful people, they think about ideas. Idea. Think about ideas. Ask for ideas. Gather ideas. Amen. So before you write, think. And number 5, ethics of life. Before you quit, try. Before you quit, try. Bago ka umayaw sa labanan, bago ka umayaw sa negosyo, bago ka umayaw sa pag-aaral, bago ka umayaw sa pagtitinda, bago ka umayaw sa iyong business, bago ka umayaw sa pag-aaral, bago ka mag-quit, try mo. Subukan mo. Walang masamang sumubok. Di ba? Sa bandang huli, masasabi pa, oy, nagawa ko. Di ba? Galak na galak ka. Sino ang unang na-encourage noon? Ikaw. Di ba? Kung hindi nangyari, ano nawala? At least you tried and you found out and you have learned. Natutuhan mo. Di ba? Kaya lakas lang ng loob yan. Isang hakbang ng pananampalataya ang kailangan. Sabi ng Word of God. At si Lord ang nag-encourage sa atin na Isaiah chapter 43 verse 19. Ang Diyos ay punong-puno ng encouragement. God is a God of encouragement. Behold, I will do something new. Diba? Jeremiah 33 verse 3. Call unto me and I will answer you and show you in great and mighty things which you do not know. Ganon ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. 2 Corinthians 5:17.
If anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things become new. Gagawa ng mga bagong bagay sa buhay mo ang Panginoon. Marami siyang surprises sa iyo. Kaya, huwag kang panghinaan ng loob. Before you quit, try to something new. Try. Masubukan nga. With the help of God, yes, you can. Leap of faith. Step of faith ang kailangan mo. Hindi yung trial at matatakot ka. Hindi. Practice nga makes perfect, sabi ng mga sa sports. Praise the Lord. Pag nakita ni Lord yung step of faith, then He will lead you to success. And lastly, but not the least, before you die, live. Bago ka mamatay, mabuhay ka. Malalim to. Bago ka mamatay, mabuhay ka. Sa sino man nagnanais mabuhay, kailangan siya mamatay sa sarili at sumunod sa Panginoon. Galatians 2:20, I have been crucified. It is no longer I who live. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And now the life I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Galatians chapter 4 verse 7. I will close here. You are no longer a slave of sin. Kung na kay Kristo ka, you are no longer a slave of sin. You are a son. You are a child of God. Kung ikaw ay nakikinig sa oras na ito, ikaw ay nakatunghay sa channel na ito. Kapatid, John 3:16, ulitin ko sa iyo, iniibig ka ng Panginoon. At ikaw ay nais niyang mapabilang sa kanyang mga anak. At nais ko na encourage ka na sumampalataya sa Panginoong Jesus. Gagabayan ka niya, iingatan ka niya, puprotektahan ka niya, at alam niya ang iyong desire ng puso mo, pangarap mo, hayaan mong akayin ka ng Panginoon. Hindi mo kaya sa sarili mong lakas. Kailangan mo ng gabay at tagapag-akay. Yan ay ang ating mabuting pastor, ang Panginoong Hesukristo. Nais kung tayo dumalangin sandali at sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, salamat po sa oras na ito, sa iyong mga salita. Kailangan kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at ako po ay nagsusuko ng buong buhay ko sa iyo, buong puso. Patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Lord, I repent from all my sins and iniquities. Come into my heart. Pumasok ka sa aking buhay, sa aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang manguna at magkontrol sa aking buhay. Simula ngayon, Panginoon, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Hesus. Salamat po sa kabutihan mo at pagmamahal sa akin. In Jesus' name, Amen. Panginoon, selyuhan mo po ng banal mong dugo ang panalangin na ito at bawat anak mo na nanonood, nakikinig sa channel na ito ay tugisin ng iyong kabutihan at pagpapala. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoong Jesus. Hallelujah. Mga kapatids, ito na, hanggang dito na lang po muli at ito po si Pastor Ray. Ini-encourage ko kayo na patuloy na sumaybay sa channel na ito at tayo po ay laging magsalo-salo at makaranas ng kabutihan ng Diyos. God bless you all!